BP Sara, panalong panalo lahat. Mga pulis na nagsampa ng kaso labang kay BP Sara mukhang sila yata ang makukulong. At ito mga congressman natakot sa panibagong batas na ipapatupad. Ako po. Mga banateros, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel. Ito pag-usapan natin tong mainit na issue sa mundo ng politics world. Eto nga no, ba't kaya takot sila dito? Bakit kaya takot na naman sila? Ang meron, ba't kayo natatakot kung hindi naman kayo corrupt? May mga natatakot kasi mapatungkol sa mga sa panibagong batas na isinasa batas or ipinapasa. Itong mga congressman bigla hong nagulantang. Bigla hong natakot. Na hindi natin alam kung bakit sila natatakot ngayon. Bakit nga ba talaga? Ano bang meron? Ba't parang ilag na ilag kayo, no? Ba't kaya parang ilag na ilag sila? Oh, ba't kaya parang kinuryente agad sila nung nalaman nila na may ganito? May ganitong batas na ipapasa. So siguro ito, ako suggest ko sa mga Duterte kapag naging presidente na si Vice President Sara Duterte, maipabatas niya to. Oh, talagang pabor ako dito. So dito muna tayo bago natin to simulan eto may panibagong pakulo na naman si Trililing. Oh, eto walang talaga. Di alam niyo, napapansin ko kapag may issue tas parang natatabunan etong si Trililing or hindi nababasa or hindi na papansin ng taong bayan itong kumag na to. Bigla silang gumagawa ng kabulastugan. O eto, may panibagong assignment na naman si Trililing. O eto, may panibagong assignment si Trililing. Eto, gathering for account, stability. Impeach Sara. People Power, Monument EDSA, January 31. Friday, 9 a.m. Magsuot ng white t-shirt at peach ribbon. Ano na naman pakuluto, Trillanes? Ano na naman kabulastugan tong naisip mo na naman? Mapagtatawanan ka na naman dito. Kawawa naman tong taong to. Lalangamin na naman yung impeachment nyo. Eto, sabi ni Jeb Rivera, nandito si Jeb Rivera. Sa mga kabaro mo, sabihin yan, kau na din ang nagsabi na may traction na nangyayari sa AFP. Ayaw mo talagang makinig, ingat ka, baka bumalik ka na naman sa kulungan kapag may Duterte na namang sa Malacanang. Sabi ni Boss, ang daming 80-80 loyalista. Kasama ka na doon, Trililing. Kawawa naman to si Trillanes. Napagtitripan sa social media. Eto, sana umabot naman ng kahit 100 or 1,100 lang ang dumalo nito para madali lang bilangin. May mga pumapanig din sa impeachment kay VP Sara Duterte, katulad nito ni Maria B. Maria. Yan, ni Emelita, Mamba, mga dami account. May mga pumapabor, 1, 2, 3, 4. Tapos yung lahat ng comment pabor sa pabor kay BP Sara. Oo, parang minawalang yan nila dito si
si Trillanes. So, eto, sabi Mako Rason, ayaw po ni PBBM i-impeach si Sara hindi dahil aksaya lang ng panahon kundi parang gusto na lang kalimutan ang nangyari. Parang ninakawan na ng mga na nga tayo ng milyon palamputang ina. Hype na yan. Ewan ko dito kay Trillanes, ano na naman ba pinagagawa nito? Dalo daw kayo. Baka dalo nga dito, no? Wala lang, bibidyoan ko lang sila, baka sakaling baka kapag nag-live ako dito or yung mga vlogger, baka mas maraming pang viewers. Ano na naman ba ito? Ang tanong dito, sino kaya ang nagpopondo sa mga ganitong rally? Sino kaya nagpopondo, no? Alam mo si Trillanes talaga. Ito, sabi ni PH Update, kung ikaw ang tatanungin, sino ang dapat ma-impeach sa dalawa? At bakit? Grabe yung kay Grabe yung kay Marcos, tingnan nyo, 93%. Siraulo din to si PH Update samantalang kay BP Sara, tingnan nyo, 7%. Kawawa naman to. Hindi, alam nyo, baka bukas, baka sa makalawa, imbis na si BP Sarang ma-impeach, iba ang ma-impeach. Kasi alam nyo, yung mga ginagawa ngayon, katulad yung BICAM issue, yung sa ICC, alam nyo, isa na sa mga dahilan yun para i-impeach ang presidente. Baka biglang maipasayan at mai-impeach, baka yung gusto nilang ma-impeach, yun pa yung maging presidente bigla. At yung presidente biglang ma-impeach, paktay na. Kaya nga ngayon medyo kinakabahan nga itong mga turonggesman. Ito yung kinakabahan dahil sa panibagong batas na gustong ipatupad na firing squad sa mga politikong korap. Kasi alam nyo, kawawa sila dito. Alam nyo kung bakit? Kung matuloy itong firing squad na to, alam nyo bakit sino kawawa? Congressman, ang dami dun eh. Ay, magsusuot. Ngayon wala na silang suot no? Nagkawalaan na yung mga Hermes, mga Rolex nila, no? Natakot agad. Sa batas na ito, panoorin natin. Yung kanyang suggestion ay inhuman at saka cruel punishment. Yan po ay paglabag sa ating saligang batas. Nasa ating konstitusyon po yan na bawal po tayo magpapasa ng mga batas that is inhuman at saka cruel punishment. Pangit nga nung batas na yun eh. Dapat nga isa batas tong ganito na patayin lahat ng korap na mga politiko. Kung ayaw mo ng firing squad, edi patayin ka na lang sa likater. Gago! Patayin ka sa ano ba? Ano bang magandang dito? Parang damang-dama mo, kaya kumukulong tubig. Yung mga mga mapapatunayang korap sa gobyerno. Kaya babalatan ka gamit ng ang nipper. Gago! Yun, mas maganda yun. Mukhang ayaw sa firing squad, no? Hindi, alam nyo, ito para sa akin gusto ko tong hindi sa na parang para pumatay ng tao, hindi ganun. Ang pinupunto ko dito, hindi naman kasi mawawala ang korupsyon hanggat hindi nagkakamatay ang mga korap. Kagaya nito, halos nagsama-sama mga korap sa gobyerno ngayon. Mapa Senado, Kongreso, hanggang sa Malacanang, isang pamilya. Diba? Kaya ako pabor ako dito. So panoorin natin, kinakabahan na sila. Kailan po is inihain ni Zamboanga 1st District Rep. Olaso yung House Bill
number 11211 o yung Death Penalty for Corruption Act na naglalayon daw na panagutin ang lahat ng mga mapapatunayang tiwaling opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng firing squad. Pabor po ba kayo rito? Siyempre hindi kurap ako eh. Well, unang-una, makikita mo yung kanyang suggestion ay inhuman at saka cruel punishment. Wow. Yan po ay paglabag sa ating saligang batas. Na sa ating konstitusyon po yan na bawal po tayo magpapasa ng mga batas that is inhuman at saka cruel punishment. So doon pa lang po makikita po natin unconstitutional na o labag na sa ating saligang batas. Mga pagsalita itong mga to, alam mo hindi sila lumabag sa konstitusyon eh, no? Hindi siya lumabag sa batas eh, no? Yung ginagawa nyo nga sa Senado eh, halos paglabag sa batas yun. Pangalawa, ako po naniniwala this is a form of class legislation. Dapat po i-categorize muna ito bilang heinous crime. So, pag ipinasok po ito sa heinous crime, lahat ang magkukumit ng heinous crime, po pwede siguro death penalty. Pero hindi naman po firing squad dahil yan po ay makaluma na po yan. So, pabor ka sa death penalty. Pag ang mga corrupt na politiko ay mapatunayang nagnanakaw sa kaban ng bayan, ganun. Ayaw nyo lang pala ng firing squad. But I understand na yung mga statement na ito ay statement ng mga politiko na gusto lamang makakuha ng mga boto. Wow! Gustong... Gago! Ayop, nagsalita. Ang linis nila, no? Ang linis mo naman, Congressman Chua. Akala mo naman, hindi nyo ginagawa yun. Akala mo naman, hindi nyo ginagawa yun, ah. Tindi nila, no? Akala mo talaga katino-tino, no? Galing, no? Akala mo talaga mga mga talagang alam mo talaga yung akala mo may naniniwala sa kanila. Mga mapansin ng tao, syempre panahon ngayon ng kampanya, kaya yan sinasabi. Pero alam mo kasi gawain nyo. Ay, nako. Yan na ano na sila, na-alarma na dun sa batas eh, pero ako gusto ko yun. Sana pagkaubos kayo, mga hayop kayo. Pagkaubos yung mga mga politiko dito, no? So ito, panoorin natin. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan ng umunoy pa ng Sara Duterte. Kaugnay yan ng umunoy pananakit ng kanyang campus sa mga pulis habang inililipat sa ibang ospital ang yung mga pulis pa yung nasaktan talaga. Galing talaga ang galing talaga ng mga balita ngayon. Chief of Staff ng OVP. Nakatutok si Rafi Tima. Oo, ha? Yung yung mga pulis pa yung nasaktan. Ulitin natin pasok. Dito banda, ayan, di ba? Pulis pa yung mga nasaktan talaga. Kuha ito Nobyembre noong nakarang taon nang pilit ilipat sa St. Luke's Medical Center si Atty. Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat, pinangunahan mismo ng boss ni Atty. Lopez na si Vice President Sara Duterte kasama ang ilang opisyal ng PSG na nakadetail sa bise. Sa kaguluhan, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jason Villamor, Chief ng QCPD District Medical and Dental Unit, na itinulak, sinigawan at ginamitan daw siya ng... Tulak na ba yun? Gago! Drama naman itong pulis na to. Pwersa ng kampo ni VP Sara. Si Police Lieutenant Colonel Villamor ang napag-utusan noon na pero yung pagbaba nung nung ambulansya na muntik tamaan sa mukha si Vice President Sara, wala, no? Wala yun, yun yun. Din si Atty. Zuleika sa VMMC matapos sumama ang kanyang pakiramdam habang nasa detention facility ng Kamara. Dahil sa insidente, sinampahan ni Lieutenant Colonel Villamor ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion sina Vice President Sara, isang Colonel Raymond Dante, Pitina La Chica at mga John at Jane Does. Ang reklamo dinismiss ngayon ng City Prosecutor's Office ng Quezon City.
Sa desisyon, sinabi ni Quezon City Prosecutor Vimar Barciliano na sumobra si Villamor sa pag-discharge ng kanyang kapangyarihan. Hindi raw niya napatunayan na siya ang may otoridad sa kustodiya ni Atty. Zuleika. Paktay. Paktay. Karma is real. Paninigaw at pagtulak ng mga akusado. Reasonable din daw ayon sa ebidensyang nakita ng mga prosecutors. Wala rin daw ni isa sa mga witness ng complainant ang nag-corroborate sa mga ginawa niyang akusasyon. Ano, nakakahiya. Nakakahiya ito, guys. Pagkatapos mong ginawa silang puppet no? Ito hindi to gagawin ng PNP. Ito, excuse sa mga kapulisan natin na hindi ko naman kayo nilalat, pero hindi to gagawin ng mga PNP to na magsampa-sampa ng kaso kung walang nagutos sa kanila. Alam naman nilang batas eh. Tulak na ba yun? Hinawi ka lang para hindi kayo magkapang-abot ni Vice President kasi syempre ikaw ba naman babagsakan mo ng pintuan sa mukha? Tulak na ba yun? Hininga namin ng pahayag si Police Lieutenant Colonel Villamor at ang QCPD pero wala pa silang tugon para sa GMA Integrated. Ayaw na magpaano. Ayaw nang tawag dito. Asan yun? Ito, maganda to. Yan. Dito tayo man. Ito pala, meron pala ako dito. Ibinasura ng Quezon City Office of the Prosecutor ang patong-patong na mga kasong kriminal laban kina Vice President Sara Duterte, pinuno ng kanyang security detail at ilang iba pa kaugnay ng insidente sa Veterans Memorial Medical Center noong November 27, 2024. Kabilang sa mga kasong ibinasura na isinampa ng complainant na si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor ng QCPD Medical and Dental Unit ay ang direct assault, disobedience to authority at grave coercion. Nagugat ang kaso matapos ang insidente sa VMMC kung saan dinala at na-ospital ang Chief of Staff ni VP Duterte na si Atty. Zuleika Lopez bago siya inilipat sa St. Luke's Medical Center. Inakusahan ni Villamor si VP Duterte at ang kanyang grupo kabilang si Colonel Raymond Lachica na siya inatake, ginamitan ng puwersa at tinakot. Alam nyo, malamang sa malamang, pag nagsalita itong mga PNP na to, may paawa effect na naman mangyayari dito. Baka lumabas dito, ganun po talaga. Kasi syempre, Vice President po yan. Papanigan po yan ng Korte Suprema. Paano na lang po kami? Pulis lang po kami. Gago! Ako, alam niyo, sa sobrang walang kwenta na ng ngayon, ng mga nangyayari, medyo nagiging advance na ako. Kung sakali man na magsalita tong PNP na to, pero hindi ko to masyado sinisisi kasi baka napag-utusan lang tong dalawang to eh. So, kung maaari mang magsalita sila, baka yan ang lumabas sa mga bunganga nila. Pero sa inalabas na desisyon noong January 17, 2025, idideklara ng City Prosecutor na walang sapat na ebidensya upang suportahan ang mga nasabing paratang. Maging ang mga itinurong testigo ng complainant ay hindi sumang-ayon sa kanyang pahayag at ang ipinasang video evidence ay hindi rin nagpatunay sa mga akusasyon. Ang sakit nun. Tingnan mo ka kanina. Yan kawawa naman. Noong panahon na sinugod ni Diwata Torre, ang KOJC ang ginamit mga pulis. Noong panahon na ginigipit si BP Sara, ang ginamit mga pulis. PNP, gising-gising tayo. Huwag niyong hayaan na ganyan-ganyanin lang kayo, ginagawa kayong bata. Minsan palag-palag tayo ha. Oo, sayang yung binuo na tiwala ulit ng administrasyong Duterte sa mga Pilipino para kayo ay kamanghaan at respetuhin ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Ngayon medyo hindi ko naman nilalat pero dinagdagan pa ni Torre na talagang alam nyo, ang babaw na ng tingin ng ibang mga tao sa mga kapulisan. Hindi ko nilalahat marami din naman ako kaibigan ng mga pulis na talagang nire-respeto ko. Hindi lang porket kaibigan ko sila pero lahat naman din ng kapulisan. Pero yung iba kasi na nagagamit tuloy-tuloy yung nangyayari, napapasagwa or napapapangit ang imahe ng kapulisan na sana wag natin halos
sana ay maayos. No? Kasi nung panahon ni PRRD, talagang binago niya lahat yan. Binago niya at talagang ipinamukha niya sa Pilipino na karapat dapat pagkatiwalaan ng mga kapulisan dito sa Pilipinas. Kaya sana huwag kayong kung halimbawa man na ang bulong-bulong sa inyo pagtaas ng mga ranggo nyo, alam nyo, mas okay pa yung magsipag kayo para tumaas talaga yung ranggo nyo at talagang galing pa sa pinagpawisan nyo. Hindi yung porket may utos sa inyo na ganito ganyan, tapos kinabukasan, general ka na. General ka na. Hindi kasi may nakilala akong pulis Papanood din siya sa TV. Kamakailan lang, parang ang bilis ng pag-promote. Bigla siyang naging general, ganun. Mga ilang araw lang, general agad. Iyahan na natin. No? Kaya dapat medyo huwag tayo magpagamit. At baka nga, masama pa nito, baka makasuhan pa kayo. Or baka bumalik sa inyo yung mga ginawa nyo sa tao. Baka yung pagdemanda nyo biglang biglang bumalik sa inyo yan. So eto yun. Matapos palabasing kasalanan pa ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ginawang pagtatanggol sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez, na nooy ipinag-utos raw ng Kongreso na imbes dalin sa ospital ay diretso sa Women's Correctional, mga pulis na humarang sa ambulansya at nagkaso pa ng direct assault kay VP Sara. Quezon City Prosecutor's Office ibinasura ang kaso ng QCPD laban sa Vice President. Ito ang breaking news ngayong araw, January 28, 2025, Martes, kung saan kinumpirma ng Prosecutor's Office sa Quezon City na kanilang ibinasura ang reklamong direct assault at iba pang kaso na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte ng ilang miyembro ng Quezon City Police District. Ayon sa balita, tuluyang ibinasura ng Quezon City Office of the Prosecutor ang mga kasong direct assault, disobedience to authority, and grave coercion laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio sa kanyang Chief of Security Details at iba pang kaugnay ng insidente sa Veterans Memorial Medical Center noong November 27, 2024. Ayon sa resolusyong inilabas ng Quezon City Prosecutor's Office, walang matibay na ebidensya ang mga pulis para sa mga di umunay direct assault, disobedience of authority at grave coercion raw na ginawa ni VP Sara. Alam nyo, yun nga ganito nung sinasabi ko, talagang nakakahiya ito talaga. Nakakahiya ito sa mga kapulisan natin na alam niyo yun, na tipong nagagamit sila. Alam niyo, hindi lang din PNP ang nagagamit, kundi meron ding ibang katulad lang ho nitong ito ba yung papakita kong bintotal na panood nyo naman yan, dito tayo, katulad ditong AFP na parang nagagamit na rin, pakinggan. Tindigan ng Armed Forces of the Philippines na seryosong banta sa seguridad ang nangyaring pagkakauli nito lang kamakailan sa umano'y Chinese spy. Kaugnay nito, sinabi naman ng isang geopolitical analyst na propaganda lang daw ito ng kasalukuyang administrasyon para matabunan ang issue ng buy scam. Si Almar Forzuelo magbabalita. Ang taka ako dito halos lahat ng kagamitan sa China high-tech na. Ako hindi ako pro-China. Siyempre, mas mahal ko pa rin ang Pilipinas. Pero isipin nyo maigi, yung mga gadget na nakita nila, pang 19 kopong-kopong pa. Ngayon, ito yung pinakatanong. Anong mapapala ng China? Anong mapapala ng China kung mag-i-spy sila dito sa Pilipinas? Hirap nga tayo dito Talano Gold na naman? Gago! Talano Gold na naman yung punteriya nila?
Ang pinakatanong kasi dito, para saan? Para saan, anong gagawin ng China na mag-i-spy dito sa Pilipinas? Wala naman tayong nakikitang yaman ng Pilipinas na kakamkamin nila yung lupa natin? Ano nila kakamkamin yun? At anong dahilan nila? Okay sana kung ganito Kung first world country tayo, kaso hindi naman Kung halimbawa, ano bang mayayaman na bansa? Kung halimbawa, ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Yun, medyo maaalarma tayo pag may mga ganun Pero dito nakapagtaka ako, anong mapapala ng Chinese na para mag-aksaya sila ng panahon at mag-spy dito? At anong kukunin nila dito? Nakarang araw ay nagpasaklolo na si Noemi Deng, ang Pilipinong asawa ng naarestong pinaghihinalaang Chinese spy kay Filipino-Chinese community leader Teresita Ang Si. Ayon pa kay Si, lumapit na ang Chinese Embassy sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice pero hindi pa rin umano pinayagan Diyan pa kayo lumapit. ang consular visit sa sinasabing Chinese spy. Depensa ng Pinay sa kanyang asawang Chinese national na inaresto kamakailan, hindi daw spy ang kanyang asawa at iginit nito na dapat na itong mapalaya. Kaugnay nito sa isang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo araw ng Martes, nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na seryosong banta sa seguridad ang naturang insidente. Nunok ng teteng. Gago! Isali pa yung AFP dito. Anong kukunin ng mga Chinese atin? Talano gold. Bagamat patuloy pa ang ginagawang investigasyon, nilinaw ng AFP na gagawin nila ang lahat upang lumabas ang katotohanan base sa mga ebidensya na kanilang nakalap. But for the Armed Forces of the Philippines, we look into the evidence-based results of this investigation and anything in our power to help in aiding that the truth come out from this, we will do in the AFP. Tinitignan din ng AFP ang posibilidad na meron umanong kasabwat ang nasabing Chinese spy. Patay tayo dyan. Gago! Kaya na, kinakabahan na ako. Panibagong drama na naman to. Kasabwat ng Chinese spy, naku po. Parang nakukutuban ko kung ano yung dulo nito kayo ba? Nakukutuban nyo rin ba? Ako nakukutuban ko Parang may laman Ang dami nila. Talagang nagulantang sila dun sa Bicam blank item, no? Ang dami nila agad pinalabas na mga pangbara dun Oo. Pero kabado ako dito, Just for the information, during the AFP NBI DOJ press con, it was mentioned that is part of hindi ko inaano dito yung AFP Wala akong pula sa AFP Siyempre, sumusunod lang din naman to. Pero yung kasi dito, yung nag-uutos. Yun yung mahirap dyan, yung inuutusan. Etong mga to, wala tayong dapat ikasisi dyan kasi sumusunod lang yan sa order. No? Kung ano man yung gustong ipagawa sa kanila. The said apprehended Chinese national was reporting to another Chinese national and it has a particular network. Samantala sa eksklusibong panayam ng SMNI News sa geopolitical analyst na si Professor Herman Chu Laurel, sinabi nito na bakit pa magpapadala ng tao ang China para lang mang-espiya, gayong napaka-advance na mga kagamitan ng China. Yun na nga Gago! Doon din ako nagtataka Anong mapapala ng Chinese dito? Sa kanila nga napaka-advance ng mga teknolohiya nila doon. Alam niyo, panoorin niyo yung vlogger na Amerikano. Hindi ko alam, Amerikano or German siya. Lagi niyang pinagkukumpara yung iba't ibang lugar sa iba't ibang panig ng mundo at sa kinukumpara sa China na walang sinabi. Yung baliktad lang na train Saan nga nakakita nun? Sa China lang. Tapos yung China mag-i-spy sa Pilipinas. Para saan? Sa Talano Gold. Hindi gay tuloy ako. Para saan? Sa Talano Gold? Ano ko yung klaseng? Ano yun? Talano Gold. Ano pa pala nila sa Talano Gold?
Yung sinasabing intelligence na ginagawa daw nitong suspect ay magagawa po ng mga satellites po. Libo-libo na po ang satellite kung China ang gagawa ng surveillance at itong mga intelligence work. Satellites lang po. No? They don't need. In fact, may mga drones din daw sinasabi sa karagatan. Fully automated na po lahat yan. Hindi na kailangan niya yung tao diyan sa kalsada. Kaya para sa kanya, propaganda lang umano ito ng BBM admin upang matabunan ng issue ng korupsyon at ang kontrobersyal na 2025 national budget na maraming blankong items. Malinaw po ito ay isang gawa-gawa lang po ng mga otoridad para malihis sa anong issue? Sa buy scam budget scandal ng gobyerno na kung saan nagkakabulol-bulol ang mga senador, ang mga kongresista, ang Malacanang, si Bersamin. Tatayo namang abogado ni Noemi at ng kanyang asawa, si Attorney Ferdinand Topacio. Anya, nagpapalaganap umano ng takot o pagkamuhi sa mga Chino ang ginagawang agarang pagpresenta sa nahuling suspect at hindi na nirespeto ang due process. Sinampahan naman ng non-bailable case ang nahuling Chinese national at 2 Pilipino dahil umano sa espionage activity o pang-espiya sa bansa kung kaya't malabong makalaya pansamantala ang mga ito. Para sa... Grabe. Ang masakit pa dito, ito pa isa masakit. Hindi iniisip ng administrasyong bagay. Wala naman naisip yan eh. Pala, ba't pa ako nagtataka na gano'n? Alimutan ko yun ah. Gago! Ito isa sa... hindi ako natatakot dito sa spy kasi wala naman silang i-spy sa atin eh. Natatakot ako sa mga Pilipino OFW na nandoon sa China. Baka mamaya sa puro nila ganito na propaganda laban sa mga Chinese, magdeklara ng gera yan. Or baka saktan yung mga Pilipino or palayasin yung mga Pilipino na nandun sa China. Yun yung mahirap dyan na mangyari. Na wag naman din sana. Anak ng teteng yung mga kagamitan na yun, hindi naman pang-spy yun. At pinakamalaking tanong, anong dahilan? Anong paraan at anong makukuha ng China kung mag-spy sila sa Pilipinas? Saan? Sa West Philippine Sea? Na naman, anak ng puto. Gago! Puro na naman West Philippine Sea. At eto, nagulat ako dito sa na to na parang kung sino daw ang pasimuno nito. O kung sino daw pinuno nito. Baka magulat na naman tayo, Duterte na naman ang isisi. Duterte na naman ang dulo nito. Pinakamasakit pa rito, ginagamit ang AFP at ang PNP. Ayap kasi itong mga leader nila. Yung isa, idol lang mga adik. Yung isa naman, idol yung presidente. Magiging loyalty ko ba naman magsabi, loyalty lang ako sa posisyon. Yung isa naman, hindi may tuturing na adik ang gumagamit ng droga. Wala talaga, no? Totoo nga yung sinabi ni Pastor Apollo Sikibuloy na kapag bulok ang namumuno, bulok din ang buong sistema. Pero kapag maganda ang namumuno, maganda rin ang buong sistema. Ganon. Tingnan nyo nangyayari ngayon. Bulok yung leader, bulok din lahat. Gago! Wala nang natirang maayos. Lahat bulok na. Anak ng teteng na yan. Ninaawa lang ako sa mga PNP, AFP na nagsusunod-sunuran at ginagamit sa mga ganitong propaganda. Yan yun, malapit naman na daw. Binulong may nalalaman akong bali-balita na malapit na daw. Siguro, antayin na lang natin yun. Gago! So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.